Para po sa devotion natin patungkol sa trichotomy. Ibig sabihin po, ito po yung paniniwala na yung tao ay binubuo ng tatlong bahagi. Katawan, espiritu, at kaluluwa. Body, soul, and spirit. Now, meron pong dalawang common views patungkol po rito. Meron pang isa pa, yung unified. Pero commonly, merong trichotomy, merong dichotomy. Yung dichotomy naman po ay dalawang component. Kaluluwa and espiritu, pareho lang, tsaka katawan. So, kung ano man ang mga views natin patungkol dito, para sa akin, it doesn't matter. Ang mahalaga ay, tayo ay magkakapatid sa pananampalataya kung nagkakaisa tayo sa mga essential doctrines of the Bible. Dito po sa puntos na binigyan natin ng diin, yung tao ay merong immaterial and material aspect. Immaterial and material. Ibig sabihin, may material, itong katawan, tapos yung immaterial, yun yung spirito. Or pwede nyo nang pagsamahin, spirit and soul. Kung dichotomist kayo. Or kung trichotomist, paghiwalay nyo pa yung spirito tsaka soul. Pero ako po, dichotomist. Dichotomist na unified. Ibig sabihin, talagang magkasama yung spirit and body. Anyway, sa Christian faith, sa biblical, sa Biblia, napakahalaga po ng immaterial and physical. Kasi po yung mga Kristiyano, minsan nasisway minsan nasisway patungo dun sa material. Yung iba naman nasisway dun patungo dun sa immaterial. Maraming mga Kristiyano, masyado namang makamundo, no? Yung parang, pag yung klase ng pamumuhay nila, para bang hanggang dito lang sa mundo, no? Lahat na ng investment pang mundo lang. Lahat na ng ginagawa pang mundo lang, no? Yung tipong hindi na nag-iisip ng pang walang hanggan. Ginugol na yung buhay para sa makapagpundar ng kung ano-anong mga bagay dito sa mundo. Na para bang mag-i-stay ka dito sa mundo ng 100 years, no? Biruin mo yung pagtatrabaho, pagninegosyo, yung pagod, ibinuhos mo para lang makabili ka ng malaking bahay dito sa mundo. Tapos hanggang sa mag-senior citizen ka na, nakapagpatayo ka ng malaking bahay, doon ka titira, tapos aabot ka lang mga 10 years, 20 years. No? Tumira ka doon sa pinag-ipunan mong bahay na talagang araw-araw pinagpaguran mo. Simula 30 years old ka hanggang 60 years old. Maraming mga Christians, ang mindset pa, naniniwala sa buhay na walang hanggan, no, walang problema doon, naniniwala na makapiling natin Panginoong Jesucristo forever and ever. Pero yung klase ng pamumuhay, yung attitude, yung behavior, para bang todo buhos ang investment dito sa mundo na hindi nabibigyan ng pansin yung pangwalang hanggan. So yun yung isang side. Yung kabilang side naman, ito yung todo yung emphasis sa buhay na walang hanggan, na para bang ang importante yung heaven lang o yung buhay na walang hanggan lang. Yung buhay dito sa lupa hindi napapagbigyan ng pansin. Now, ang maganda po sa Biblia, yung Biblia balance. Yung Biblia po ini-emphasize yung material, ini-emphasize din yung immaterial. In fact, yung Biblia, sa sobrang mahalaga sa kanya yung material and immaterial, kaya po itinuturo ng Biblia na kapag tayo namatay, espiritu tayo, kapiling natin yung Diyos, ang tinuturo ng Biblia, magkakaroon pa ng resurrection of the body. Ibig sabihin yung immaterial, yung spirito na walang katawan, hindi pwedeng manatiling ganyan. Hindi sapat yan. Hindi buo yung salvation ng isang tao. Hindi kompleto yung redemption, yung katubusan ng isang tao. Kinakailangan ng spirito na yan na magkaroon uli ng laman, kaya mayroong resurrection of the body. Sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, bubuhayin ulit yung mga patay at magkakaroon ng panibagong laman or body, at yun ay marireunite sa kanyang spirito. Kaya po ang perspective ng Biblia, mahalaga yung material and immaterial. Mahalaga yung spirit and body. Kung ganon yung perspective, ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin dito sa mundo, mahalaga din. Kaya po ako,
yung lahat ng uri ng trabaho mahalaga. Hindi puro missionary lang, puro pastor, puro musician sa church. Parang yun lang yung mahalaga. May mga Christians kasi na yun lang yung perspective, ito lang yung mahalaga lahat ng gawain sa church. Hindi po. Lahat ng ginagawa ng tao, lahat ng ginagawa na para bang pang physical lang sa iba, lahat yan importante sa Diyos. Lahat mga physical activities, kahit pagpapalit ng gulong ng sasakyan, ng pagbo-vulcanize, honoring yan sa Panginoon. Kahit yung pagiging scientist, kahit hindi ka nagtatrabaho sa church, kahit hindi ka pastor, missionary, engineer ka, architect. After all, pagdating natin sa buhay na walang hanggan, sa new heavens and new earth, sa perfect world, hindi naman ang trabaho natin doon ay puro pastor at missionary. Hindi naman ganun eh. Sa perfect world, yung mga tao, kakanta pa rin. Kakain pa rin. May culinary. Merong engineering, architecture. Bakit po? Bakit po ganon? Kasi pag nagkaroon ng resurrection of the body, yung katawan natin, magtatrabaho pa rin. Pero yung trabaho natin, hindi na-enjoy na natin. No? Hindi na yung parang lagi kang pagod. You will still work. Ano yung klase ng work na gagawin mo? Yung work na ini-enjoy mo. Pwede kang mag-explore. Pwede kang explorein mo yung buong universe, no? Pero lahat ng ginagawa natin sa perfect world, glorifying sa Panginoon. I'm not sure kung ano yung mga activities natin doon, no? Pero definitely, pagka nagkaroon ng resurrection of the body, napakadami nating activities. More than our activities here on earth. Kasi sa perfect world, meron tayong resurrection of the body, yung katawan natin na yon, gagamitin natin yun eh, sa maraming kaparaanan. I think yung culinary, yung pagluluto, magde-develop yun ng husto eh. Sabi ng iba, ay wala nang engineering doon sa perfect world, wala nang architecture, wala nang culinary, wala nang pagluluto doon. Kakanta na lang tayo forever and ever, no? Lagi ko nga sinasabi, kung ang gagawin natin sa langit ay kakanta lang forever and ever, para tayong pinarusahan ng Diyos noon. Pero nakaganon ka lang, nagko-choir ka for eternity. Binigyan ka ng Diyos ng gift, binigyan ka ng Diyos ng kakayanan, ng kamay, ng paa, so that you can do many other things. Binigyan ka ng Diyos ng panlasa. Yung dila natin, kayang tumikim ng kahit anong mga panlasa niyan. May maalat, may maasim, may something in between, merong matamis. Para saan yun? Para kumanta lang? Yung dila natin, pangkanta lang? O pangtikim din ng mga pagkain? Pang-develop ng culinary? Pang-develop ng mga pagkain na nilikha ng Panginoon? So, sa perfect world, yung mga activities natin dito sa lupa, itutuloy natin yan. Pero perfect na, no? Kaya exciting yung heaven eh, yung perfect world. So, dito po sa devotion natin na ito, makikita natin na yung material and immaterial, parehong importante sa Diyos. Kung immaterial lang yung importante, gunawin na lang yung mundo. At wala nang resurrection of the body. At wala nang ibang mga physical activities. Wala nang lahat, espiritu na lang. Kumakanta na lang sa Diyos forever and ever. Pero hindi ganun eh. Ang tinuturo ng Biblia, merong restoration of all things. Merong redemption of all things. Merong new heaven, merong new earth. Tayo na po ang nagre-represent niyan, yung church, nire-represent yung new heavens and new earth. Pero someday, magkakaroon tayo ng perfect world. Yung perfect world na yon, physical pa rin. Material pa rin. At the same time, binubuo siya ng material and spiritual. Very interesting kasi makikita natin na yung Diyos, hindi siya yung creator of all things. And concerned siya hindi lang sa immaterial, hindi lang sa spiritual things, but also in the physical things. So, yun lamang po. Ayoko nang pahabain to, no? Pero I hope nagkaroon kayo ng idea na concern ang Diyos sa spiritual and immaterial. At patuloy po natin yang i-meditate, unawaing mabuti, at I hope sama-sama po tayong lumago sa pagkakaunawa anong tinuturo ng Biblia patungkol sa mga bagay nito. Yun lamang po, pagpalain ka natin, Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.